Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Wala nang takas si Kuting, Tambaluslos at Smugs sa inilabas na alas ni Atty. Vic Rodriguez na tuluyang magpapabagsak sa mga pulpolitikong mga ito. Tila ba hindi mapakali si Kuting at lalong-lalo na si Mrs. President Smugs at Tambaluslos Romualdez dahil mawawala na sila ng pwesto at tuluyang masisira ang kanilang masasamang plano. Tuluyan na sana itong mga salot ng bayan na ito na makulong at humimas ng mga lamig na rehas sa kulungan. At sana kung sakaling makulong, sana wag silang bigyan ng special treatment dahil walang pinipili ang batas unless mukhang pera na naman ang mamamahala sa kanila. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Great job, Atty. Vic. You have explained the issues surrounding the people's initiative to manipulate the people into agreeing to change the Constitution without explaining the grounds for Chacha. Hence, we should not allow this PI to push through. Hashtag no to Chacha." At sabi din ng isang netizen, "Tama kayo, Atty. Vic. Nakakarami ang hindi nakakaintindi sa Konstitusyon. Mabuti natatalakay ngayon in public sa social media. 78 years old na ako, nakatapos ng college, pero ngayon ko palang umpisang iniintindi." At sabi din ng isang netizen, dapat yan sana unahin nila yung paano gawing transparent yung batas na maintisihin ng tao. Imbis magbisi sila kung paano nakawin ang pera ng bayan, naku, kawawa tayong mga Pilipino. Kinoconsult yung constituents. Tama yun, Cheryl. Napakahalaga nitong usapin ng charter change. And hindi mo may iwasang hindi maging political because this is not just legal but a political exercise of the sovereign power. Sovereign power tayo yun, yung mga ordinaryong mamamayan na naririnig lamang ang ating tinig tuwing panahon ng halalan. And napakinggan ko rin yung introduction mo. Napakahalaga ng usaping charter change because if I may interject, Cheryl, noong not so long ago, merong isang survey. At yung survey na yan, medyo sobrang revealing. 74-75% ng mga Pilipino ay hindi nauunawaan ano ba ang konstitusyon. Yes. Ano ba yung inyong 74-75% na nagsasabi na hindi nila naiintindihan o kung naintindihan man kakaunti lamang. 74% yun. So, bago natin pag-usapan yung charter change, talagang dapat merong malawakang totoong konsultasyong magaganap sa mga nasasakupan nitong mga nagtutulak ng charter change. Okay. Review muna tayo. Balikan po muna natin. Sabi nyo nga, base dyan sa survey, kakaunti, napakalaking bilang ng mga kababayan natin ang hindi alam or kakaunti ang kaalaman ukol sa konstitusyon. Ano po ba ang Constitution at bakit mahalagang alam po natin ang nilalaman nito? Sikapin natin na mag-Tagalog, Cheryl, dahil sa kahalagahan ng pinag-uusapan. Pero may mga terminologies na mahirap nating isalin sa Tagalog. Anyway, the Constitution, it's the fundamental law of the land. Ito yung pinakabatas na kung saan lahat ng batas ay kinakailangang sumunod. At ito rin ang nagtatakda ng kapangyarihan, ng responsibilidad at obligasyon ng pamahalaan o ng gobyerno sa kanyang nasasakupan. At dito rin sa saligang batas natin matatagpuan ang ilan sa mga garansya sa ating mga karapatan. Kaya napakahalagang dokumento nito, higit itong mas mahalaga kaysa sa mga ordinaryong Republic Acts or city or municipal ordinances or provincial laws na ipinapasa ng mga provincial boards. Ito yung yung batas ng mga batas, ang ating saligang batas. At ito po ay huling nagalaw noong 1987. Kailan po nagsimula naman yung efforts na baguhin po yung ating 1987 Constitution? Okay, lagay lang natin sa tamang konteksto, Cheryl.
Yung ating konstitusyon ay kagaya rin ng konstitusyon ng ibang bansa. Hindi perfecto. At kinakailangan from time to time ay ating bisitahin at kung kailangan amendahan o rebisahin upang makasabay sa hinihingi ng panahon at pagkakataon. Yung ating saligang batas ay naipasa nga noong 1987, isang naging ganap na saligang batas after ng Constitutional Commission of 1986. And malinaw din dito sa ating saligang batas na hindi mo siya pwedeng galawin 5 years after the passage or the ratification. So 1987, maaari mo lang siyang amendahan o mag-introduce ng revision 1992 or 5 years after 1987. Opo, 1992 onwards. Okay, a brief historical background from what I remember. Ang unang pagtatangkang magkaroon ng amendment ay noong taong 1996. At ito nga yung petisyon na inihain, abogado din ni Attorney Jesus Delfin, pero ang pagkakaiba doon sa kanyang hinain na petisyon sa COMELEC, doon merong degree of, you have to give it to him, the petitioner then, sapagkat doon may transparency. Nakalagay doon ang purpose ng kanyang petition ng People's Initiative na mag-introduce ang amendment ay to lift the term limits of all elective officials. At least doon walang sorpresa. Talaga nakadeklara. Ito yung amendment na gusto ko. At ako'y magngangalap ng mga signature o pirma at humingi siya ng pahintulot sa COMELEC noon kung paano ba yung proseso. Subalit ito nga ay hindi kinatigan ng Korte Suprema. Ito ay umabot sa Korte Suprema. Kwinestyon ng constitutionalist at magaling namang babatas, si the late Senator Miriam Defensor Santiago. At hindi nga kinatigan ng Korte at sinabi ng Korte na yung sinasabi ninyong enabling law, yung Republic Act 6735 ay hindi kumpleto at hindi saklaw yung initiative pagdating sa Constitution. People's Initiative lamang di umano yung 6735 patungkol sa mga national laws or local ordinances o yung mga batas na pinapasa ng mga LGUs. So hindi umubra yung unang pagtatangka na amendahan yung Constitution. And then there's another one na umabot din sa Korte Suprema. Ang petition ay pinangunahan din ng isa ring abogado, si Attorney Raul Lambino. At ito ay noong taong 2006. At ganun din, hindi kinanigan ng Korte Suprema. Dahil same reasoning na desisyon na namin yung kasong yan. At sinabi na nga namin na yung Republic Act 6735 na inyong binabanggit na kanyang basihan ninyo to introduce amendment to the Constitution using as vehicle the People's Initiative ay hindi nga uubra pagdating sa konstitusyon na. So doon tayo na titigil ngayon dahil ang sinasabi ng Korte Suprema, wala namang problema. Di magpasa kayo ng enabling law. So that itong very popular na naririnig natin ngayon recently, yung Article 17, Section 2 of the Constitution, yung sinasabing People's Initiative of introducing amendment to the Constitution ay mabigyang buhay. Dahil hanggang sa ngayon, there is no enabling law to give life to put this Section 2, Article 17 of the Constitution operational. And then, nagkaroon ng mga ibang administration, panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, meron ding galaw na amendahan yung economic provisions. Yes. Nagmumula din ito dati sa House of Representatives sa pamumuno ni dating Speaker Sandy Belmonte. Pero doon, malinaw, they will not touch term limits. Walang political amendments or political revision na i-introduce. Only economic provisions. Subalit, hindi rin ito umusad dahil nabara na agad sa Senado. And the most recent, I think, prior to what is going on now, ay nung panahon ni dating Pangulong Duterte, na merong sanang tangkang baguhin ang Constitution. Subalit, hindi naman through People's Initiative. Yun dahil very, very substantial yung plano nilang baguhin, yung shift
from presidential form of government into parliamentary. And then ito na nga, yung kumakalat na usapin ngayon na may tangkang baguhin ang ating saligang batas either by amendment or by introducing revisions. Ang problema natin ngayon dito, Cheryl, again, hindi perfecto ang ating saligang batas. At yung People's Initiative is an exercise of the sovereign power. Tayo yon, yung soberenya, tayo, sapagkat malinaw din sa saligang batas, Cheryl, na sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tayo yon, hindi ba? But hindi natin pwedeng gamitin yung ating kapangyarihan kung tayo ay bulag doon sa petisyon na isinusulong ng mga movers ng tsa-tsa. Yun ang nagiging problema ngayon na binanggit din sa napakaraming 2 kaso na umabot sa Supreme Court. Wala tayong debate na hindi perpekto ang ating Constitution at nararapat lamang na to revisit our Constitution and introduce the necessary amendment or revision. However, in the 2 cases that have reached the Supreme Court, very emphatic ang Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court, there is a right way to do the right thing at the right time for the right reason. Dito pa lang, mali na agad yung simula, yung premise, there is a right way. Maling-mali yung pamamaraan sapagkat bulag. Tayong mga dapat nakakaalam kung ano yung pagbabagong gusto nilang i-introduce o gawin sa ating saligang batas. Ang hirap po kasi nitong People's Initiative, hindi po natin sinasabi, sabi nyo nga, Attorney Vic, ay pwedeng paraan yan, pero sana ipinapaintindi sa pinapapirma. Kasi pag tinanong mo rin tong mga nagpumirma, may ayuda raw Or alam mo ba kung bakit ka pumipirma? Hindi po. So, yon alone, hindi na dapat. Pero attorney, balikan ko lamang dun sa mga nalilito. Okay. Yung kaibahan, medyo nangangapa pa yung lahat. Okay, itong People's Initiative, ano ba ito? Ito na ba yung sinasabing CONAS or CONCON? Kasi parang ang akala ng lahat ay iisa lamang to, pagbabago ng konstitusyon or paraan ng pagbabago ng konstitusyon. Mayroon 3 pamamaraan na ating maaring baguhin ang ating saligang batas. At yan ay nakasaad din sa ating Constitution, yung Article 17, Sections 1 and 2. Yung Section 1, pinag-uusapan dyan yung Constituent Assembly na mas popular at kilalang CONAS at yung Constitutional Convention na mas tanyag sa tinatawag nating CONCON. Yung 2 pamamaraan ng pagbabago ng ating saligang batas ay nandoon sa Section 1. Ano yung Constituent Assembly? Ang Constituent Assembly, ito yung pinakamabilis. At apparently, pinakamurang pamamaraan na baguhin natin ang ating saligang batas. Sapagkat dito, yung mga kasalukuyang bumubuo ng ating Kongreso, magpapasa lamang sila ng resolution at they will become, hindi na sila mambabatas, kundi Constituent Assembly. Ang trabaho nila ay pag-usapan, balangkasin, yung mga panukalang pagbabago sa ating saligang batas. Yan ay medyo contentious among the members of our current Congress, even in the past Congress. Sapagkat ang laging nagtatanungan dyan, paano botohan natin para maipasa yung amendment or revision? 3/4 kasi ang nakalagay doon of the House voting. Ang tanong nila, paano voting natin? Jointly ba o separate? Siyempre, hindi papayag, Cheryl, yung mga senador dahil kung 3/4 vote, malulusaw sila by sheer number of our representatives. So, hindi natin magamit yung bihikulong CONAS dahil nga sila mismo ay hindi magkasundo. Paano ang botohan? And then, of course, yung tinatawag nating Constitutional Convention. Ito, para lang sa kaalaman ng lahat, boboto lang tayo ng delegado na by the district din, kung paano yung distribution ng geographical distribution for congressional representatives, ganun din. Isang delegado kada distrito, pero ang trabaho lang nito ay balangkasin yung mga panukalang pagbabago sa ating saligang batas. At pag natapos na nila yung kanilang trabaho, automatic, dissolve na yung CONCON na yan. And then we go now
ito mainit ito, yung constitutional, yung People's Initiative. Opo. At ito naman ay base rin sa same article, Article 17 of Section 2. Again, yung People's Initiative is our right, the right of the sovereign. Tayo yun, pag sinabi nating sovereign. The right of the sovereign, the right of the people to directly introduce amendment to the Constitution through initiative. Ito yung People's Initiative. Ang problema nga, nauna yung pirma. At yung pirma is talaga naman full of deception, manipulative, graft-free din. Kung pagbabasihan po din natin itong mga reports na lumalabas din. Itong mga reports, and I personally, I was told by people from my district back in Quezon City na talagang yun ang ginagawa. And if kung makikita mo, yung dalawang unang petisyon na umabot sa Korte Suprema, pati yung mga nagtalo-talo sa Korte Suprema, pagdating na sa usapin, chartered chase, ang nangunguna riyan, as usual, ay yung mga abogado. Sapagkat nga, medyo malalim na usapin At kami namang mga abogado, bilang officers of the court, ay duty-bound na dapat paliwanagan natin yung ating mga kababayan nang sa ganun ay hindi sila nalalansi at hindi lang basta-basta pipirma dahil may kapalit na ayuda mula sa pamahalaan, whether it be in the form of IX, TUPAD, or medical assistance. Hindi, pinapaintindi lamang po natin mga kapatid, ay nasa sa inyo po yan Ako sa akin, choice nyo po yan. Talagang kayo po ang pipirma dyan. At gusto lamang po natin na paalalahanan at ma-inform po kayo na sana bago po tayo pumirma, naintindihan natin yung ating pipirmahan. Maliwanag po sa atin. Ngayon, kung ang sa inyo po ay dahil alam nyo na may ayuda, pero alam nyo na dahil babaguhin po ang saligang batas. Again, kung klaro po yan sa inyo, at yan po choice nyo pa rin, bilang isang citizen, wala rin naman po kaming magagawa. Kami lang po ay umaalalay at nagpapaalala na again, the final signature is still yours sa inyo po mga kapatid. Sana lang din na-i-explain sa atin para saan ba ito? Ano ba yung mga provisions na babaguhin? Ano ba yung mga papalitan na batas dito? Kasi nga sabi nga ni Attorney Vic ay walang perpektong Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!